Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood nyo yung video na ito ngayon. Marahil tinawag ka ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro na-curious ka nung nabasa mo yung title, kaya napindot mo. O kaya naman baka naghahanap ka lang ng sign mula kay Lord kasi nawawalan ka na ng pag-asa, nade-depress ka, may anxiety ka, gusto mong makapakinig ng mga gantong klaseng content, o baka naman sadyang deboto ka ng mahal na pong Jesus Nazareno, kaya naman nung nakita mo yung video ay pinlay mo. O pwede rin naman, baka may nag-send sa'yo, nakita mo sa Google, nakita mo sa Facebook, kaya may nag-send sa'yo sa Messenger. Gusto ko lamang po sabihin na hindi yun coincidence. Hindi yun nagkataon lamang, dahil lahat po ng nangyayari ay may dahilan. Magandang araw po. Gusto pong mag-share ng iba't ibang kwentong Nazareno para mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil bilang isang deboto, mission namin na ipakilala ang tao sa mahal na Senyor, o ilapit ang tao sa mahal na Senyor, at ilapit din at ipakilala ang mahal na Senyor sa mga tao. Kaya kung ikaw po'y na-anxiety, nade-depress, para po sa inyo ang video na ito, kasi gusto ko rin pong maka-inspire, maka-motivate dun sa mga nawawalan na ng pag-asa, yung mga lugmok na naghahanap ng sign mula kay Lord. Ang video po na ito ay para sa inyo, at sa sentro lamang ito sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ang maririnig nyo lamang po dito ay boses ko lamang po. At yung mga nakikita nyo naman na video ay mga kuha ko po yan mismo kapag ako'y dumadalaw para mamanata sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Yan po yung opisyal na pangalan ng mas kilala nating simbahan na tinatawag na Quiapo Church. Meron po akong gustong ikwento at i-share. Malamang ikaw ay updated sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa Pilipinas, na medyo magulo ang politika, medyo magulo ang gobyerno, magulo ang bansa dahil sa korupsyon. At recently nga lang, nito lang, merong nagkaroon ng trillion peso march kung saan nagtipon-tipon ng mga tao, ang mga Pilipino, para mag-express ng pagkadismaya sa korupsyon. Lalong-lalo na yung mga ninakaw sa budget na para sana sa flood control. Ngayon lumalabas, meron ding mga ninakaw na para sana sa mga ospital, para sa mga school, at lumalabas din na sobrang lalim na ng korupsyon sa Pilipinas. Alam niyo po, nung September 21,
na rally. Linggo po yun. Sunday po yun. Kung ikaw man ay sumama doon sa rally, sana ay ikaw ay nakinig din ng misa para sa linggo na iyon. So, makaka-relate ka dito kung ikaw ay nagsimba nung araw na yon. Kasi, nung araw na yon, sumakto din na yung gospel nung araw na yon ay mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 16, versikulo 1 hanggang 13. O sa Ingles, Luke chapter 16, verse 1 to 13. Ang sabi po dun sa gospel na iyon ay walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So, ang galing, no? Sumakto yung gospel nung Sunday na yon, sumakto doon sa mismong araw ng rally, sa araw ng pag-express ng mga tao ng galit nila sa korupsyon. So, ikaw ba? Sumama ka ba nung rally na yon? Nakiisa ka ba? Hindi naman kailangan na sumama ka physically. Kung meron ka ding form of protest, wala namang problema doon. At hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka nakasama, hindi ka nagprotesta, ay hindi ka na mabuting tao. Hindi naman sa ganun yun. Pero, gusto ko lang sabihin, may mga nababasa akong post na kung hindi ka pagalit, ewan ko na lang. So, syempre nakakainis naman talaga na malaman na may mga taxes ka sa ang sahod mo, laging may kaltas, may tax. Ang mga binibili mo sa pang-araw-araw, lahat yan may tax. Merong IVAT, may value-added tax. Kahit nga yung Netflix ngayon, meron ng digital tax. So nakakainis nga naman, di ba? Na parang, bakit ganon? Ang dami-daming tax. Tapos malalaman mo, ninanakaw pala. Nakakainis yun. Pero, wag naman tayong mag-result sa galit. Kasi ang galit din po ay kasalanan. Yan po ay kasama sa 7 capital sins o yung 7 deadly sins. No, kung familiar ho kayo sa 7 capital sins o deadly sins, yan po yung tinatawag rin na palegas: pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, and sloth. So, ang anger at galit, yan po ay kasalanan din. Yan po ay form ng kasalanan. Kaya sana, huwag naman sana nating uubusin ang oras natin sa galit sa mga politiko. Lahat ng nangyayari, may dahilan. Nagnakaw sila, nagkamali sila, nakakainis sa parte natin. Pero huwag tayong magwala, huwag tayong magalit. Normal mainis, ang gawin natin, malaya tayong mamahayag ng damdamin natin, pwede natin gawin yun. At syempre, sana sa botohan, ayusin natin yung mga iboboto natin. Hindi pwedeng iboboto natin yung mga may bahid ng korupsyon. Hindi pwede na ang iboboto natin yung
yung alam naman natin na kahit kahit katiting lang na na-involve o kahit allegation lang. Nasanay kasi tayo na ay pag may allegation, fake news lang yan, ganyan. When in reality, ang daming tumatakbo na pwede nating pagkatiwalaan. Ba't natin hindi subukan? Ba't hindi natin itry, di ba? Kaya hindi na nanalo yung mga matatalino, hindi tumatakbo yung mga matatalino. Kasi ang expectation nila, ang mananalo lang yung mga may pangalan na, yung mga mayayaman, di ba? Ganun ang ganun ang expectation sa Pilipinas. Pero punta tayo dun sa nangyaring korupsyon. Siyempre nakakainis yun. At mali yung ginawa nila. Sabi nga sa gospel natin, hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang Diyos. Hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos at the same time, dino-Diyos mo rin ang pera. Hindi pwede yun. Kaya ang dami nating nadidiscover ngayon, ang dami nating nalalaman, daming lumalabas sa social media, mga karangyaan, mga special treatment, mga VIP access, ang dami. Nakakalula yung kayamanan na nakikita natin habang yung mga kababayan natin sa baha, nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol sa Visayas, lahat naghihirap. Tapos makikita natin yung mga iba nagnakaw pala sa budget ng gobyerno. Diba? Siyempre nakakainis yun at mali yun. Sana sanayin natin na huwag tayong makontento sa pwede na yan. Sana sanayin natin yung mga bata na ituro talaga yung mali. Ituro natin na yung korupsyon, mali yan. Ituro natin na nasa 10 commandments yan, bawal magnakaw. 7 commandment, thou shall not steal. Diba? Nakakalungkot na ang Pilipinas ay isang Kristiyanong bansa, isang Katolikong bansa. Pero, yung mga nakakita natin sa TV, gumamit pa ng mga pangalan na related sa Kristyanismo, no? St. Timothy Construction, St. Gerard Construction, Alpha and Omega Construction. Mga graduate pa sila ng mga dekalibreng o mga private na Christian schools. Tapos malalaman mo, involved sa pagnanakaw, involved sa korupsyon. Diba? Tama yung sinabi na dapat gawin nating kadiri yung korupsyon. Dapat ganun eh. Ganun yung dapat tinuturo sa mga bata. At hindi lang sa mga bata. Dapat hanggang pagtanda. Hindi dapat sila nasasanay na okay lang magnakaw. Dapat alam nila yung masama versus sa tama versus sa mabuti. Diba? Yung tama at mali, natuturo ba natin ang maayos sa mga bata? Kasi doon nagsisimula lahat eh. Tapos yung mga during teenager days nila, diba, yung formative years, so pati yung namumulat sila sa mga, nagagabayan ba ng maayos ng mga magulang? Bakit ganun? Ba't lumalaki sila na okay lang magnakaw? Nakakalungkot na ganito ang nangyari sa Pilipinas. Yung mga politiko, bago tumakbo, nagpapamisa pa, nagsisimba pa. Tapos, malalaman mo, bigla nagnakaw.
bigla na lang mai-involve sa kung ano-anong korupsyon. At bakit hindi tumitino ang Pilipinas? Bakit 2001 meron ng EDSA 2? Actually, nung ano pa lang, 86, di ba? 1986, may EDSA 1 na. Pero in 2001, yung mga buhay na nun, alam na merong EDSA 2. After about 10 years o mga 12 years, nagkaroon naman ng PDAF scam. Tapos ngayon, after 10 years na naman, meron na namang flood control scam. Tapos palaki ng palaki yung nakawan. Di ba? Palaki ng palaki. Noon, million lang eh. Tapos ngayon, trillion na. Ang estimate nila nasa 2 trillion ang nawala sa budget nitong huling taon. Napunta lang sa pagnanakaw. Di ba? Nakakainis. Pero wag tayong magpapakain sa galit. Yung to the point na galit tayo, sisirain natin yung mga bagay, yung mga pag-aari ng gobyerno na tayo rin naman yung nakikinabang. Wag ganon. Wag tayong gagawa ng mali porket nakita natin merong mali. Kasi yun nga ang problema nagiging okay na yung gumawa ng mali. Kaya lalong nagiging lumalala. Naniniwala ako na nung nagsimulang nawalan ng delikadesa yung mga politiko nung panahon na meron ng skandal, meron ng Hello Garci skandal, pero nagsorry lang yung presidente. Tapos, ayun na. Okay na. Nagsorry lang. Pero, pinakulong nga siya nung sumunod na presidente. Pero, ngayon, nandiyan pa rin naman. Wala naman talagang napapakita na mga malalaking tao na nakulong. Kaya ang nangyayari, nasasanay yung Pilipino na parang okay lang ang lahat kahit hindi naman dapat okay. Pero muli, magsisimula yan ang pagbabago sa sarili natin. Bumoto tayo ng tama, mahaba pa ang panahon, baka sa 2028, nakalimutan na naman ano ba yung nangyari ngayon. Diba? Puro ang daming fake news sa social media. Pero pwede ba sana by 2028 makakita tayo ng bago? Yung hindi galing sa lumang pangalan. Ganoon na ba ganoon na ba talaga na ang daming Pilipino, milyon-milyon ng Pilipino, ang daming graduate dyan ng mga nag-magna cum laude, nag-summa cum laude, ang daming matatalinong Pilipino. At the same time, ang dami ring mabubuting Pilipino. Pero bakit hindi sila lumalabas? Kasi nga, bulok yung sistema. Kailangan pakita natin na handa ang Pilipino sa pagbabago. Kailangan pakita natin na pwede tayong bumoto ng hindi lang dahil sa pangalan, hindi lang dahil sa pamigay o suhol. Di ba? Sana isipin natin yung kinabukasan ng mga pamilya at mga anak natin. Kasi yun ang pinaka-importante. Muli, sabi dun sa gospel, hindi ka pwedeng mag-serve ng dalawang Diyos. Hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos natin,
sa mahal na pong Jesus Nazareno, hindi ka pwedeng mag-serve dyan na at the same time, ginagawa mo ring Diyos ang pera. Bawal magnakaw. Nasa 10 Commandments yan. Pero at the same time, huwag ka ring magalit. Huwag ka ring magpapakain sa galit. Na to the point na nagkakasakit ka na dahil sa galit. Dahil galit ka sa gobyerno. Naaway mo na pamilya mo dahil galit ka sa gobyerno. Hindi ka, may mga differences kayo ng opinion. Huwag naman ganon. Huwag mo hayaan kainin ka ng galit. Okay lang mainis, normal yan. Sana sa tamang panahon, bumoto tayo ng tama. At marami ng research applications na pwedeng gamitin, na pwede nating asahan. Mas mag-research pa tayo. Hanapin natin yung mga mga tunay na pruweba o data. Huwag tayong umasa sa mga sinasabi ng mga vlogger, mga Facebook post. Mas maganda tayo mismo yung tumingin. At kung tingin mo na kaya mong baguhin ang sistema, mag-step up ka. Huwag kang umasa sa mga politiko na nandyan na. Ikaw mismo, mag-step up ka. Tumakbo ka. At baka ikaw na yung hinihintay ng bansang to para umayos ang Pilipinas. Muli, balikan natin yung gospel. Hindi maaaring mag-serve ng dalawang Diyos. Hindi maaaring mag-serve ng Diyos sa Diyos. At the same time, alipin ka ng pera. Hindi po pwedeng ganun. So dito po, magtatapos ang episode na ito. At sana suportahan nyo po yung mga susunod na episodes. Kung nais nyo po magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin dyan sa email address na nakikita nyo. Babasahin po natin dito para magbahagi ng mga iba't ibang kwento sa inyo lamang po sa kwentong Nazareno at outlook.com. Kung kayo po ay na-anxiety, nade-depress, bukas po ang Quiapo Church 24/7. Kaya nakikita nyo ho, pag gabi ho ako pupunta, yan po ay hating gabi. Open po dyan, nandyan po ang mga mayaman, de kotse, nandyan din po mga mahirap, mga homeless. Makikita nyo po sila. Makikita nyo ng mahal na pong Jesus Nazareno, pinagsasama ang mahirap at mayaman. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam na bumisita sa mga ganyang oras. At huwag rin po kayong mag-hesitate at huwag kayong mahiya na mag-send ng inyong mga sariling kwento. Kasi baka yung mga kwento nyo, baka yun na yung kinakailangan marinig ng ating mga kapwa deboto. Baka yun na yung sasalba sa buhay nila. Yung mga suicidal na. Baka yun yung makapag-inspire sa kanila, makaka-motivate sa kanila. Baka yung kwento mo, yung hinihintay nila marinig. Kaya huwag ka sanang mahihiya. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron po kayong kilala na tingin nyo ay nangangailangan na makapakinig ng mga gantong klaseng kwento, maaari nyo pong i-share yung video na ito. Baka po makatulong sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga lugmok na at nawawalan na ng pag-asa. Pwede nyo pong i-share to sa nila. Okay lang po sa akin. I-download nyo, i-splice nyo, i-cut nyo, i-upload nyo sa sarili nyong channel. Wala pong problema. Mas importante po sa akin, mas marami tayong maabot. Mas marami makapakinig na to
ng content na ito. Alam niyo po, ang priority ko po lagi yung mga may anxiety at nade-depress. Muli, gusto ko rin po ulit-ulitin yung gospel na sumakto noong September 21. Lahat. Noong September 21, ang sabi po doon, hindi ka pwedeng mag-serve ng dalawang Diyos or hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos at the same time sinaserve mo o ginagawa mong Diyos ang pera o ang kayamanan. Kaya yung mga nakikita po natin nakikita po natin sa TV, sa social media tungkol sa korupsyon, sana po tulungan nating baguhin ng Pilipinas. Naniniwala po ako na sign ni Lord na yung gospel na yon ay sinadya sa date ng mga rally dahil para mas maliwanagan tayo na lahat ng nangyayari may dahilan. Tulungan natin ang bansang Pilipinas. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.